Sino na naman ba yan? Akong kasama mo dito kung sino-sino bang gusto mo kausap. Ay, mahal, wala to. Si Jacob lang to. Nagpapasundo lang ako kasi kailangan ko nang umuwi. Mahal? Ano? Ano ba? Mahal, nakita mo yung motor ni Jacob, di ba? Ayun. Yun ang sinasabi ko. Ano? Hindi mo naman sa akin. Para hindi na ako nagpapasundo kay Jacob. Sige. Ibibili kita. Talaga? Salamat. Hindi nga. Pero sa kondisyon. Ano? Yung tayo sa summer titira sa bahay na pinapagawa ko. Ano? Di ba gusto mo ng motor? Doon tayo sa summer titira. Doon kita bibila ng motor. Para hindi ko sino-sinong sinasabahan mo dito. Pag-iisipan mo. Ang desisyon na ito ni Wendy ay nalaman ni Jacob at di umano'y hindi din ito gusto ni Jacob dahil ayaw niyang malayo sa kanya si Jerry. Kailan kaya ayos papuntang summer? Di ba sigurado? Ano ba? Akala ko naman sure ka na. Pag-iisipan ko pa. Hindi naman yata kailangan umalis eh. Okay naman kayo dito, di ba? Saka isa pa. Okay naman kita mo Wendy dito, di ba? Tsaka itong si Jerry, manalayo sa pamilya niya. Sa pamilya niya nga ba talaga, Jacob? O sa'yo? Yung totoo, hindi mo ba kayang iwanan tong best friend mo? Sinasabi mo? Alam mo kung anong sinasabi ko. At alam mo na alam ko kung ano ang meron sa inyong dalawa to ni Jerry. Ano problema mo, Wendy? Sisirahan niya yata ito eh. Nakikialaman ko ba kayo? Hindi, pero itong boyfriend ko, pinapakialaman mo! Sisiraan ka na ba talaga? Ha? Pati ba naman si Jacob? Idadamay mo sa kapraningan mo? Hindi mo ba naisip? Kundi dahil sa kanya hindi ako makakarating dito? Dahil lagi niya akong hinahatid dito, hindi ba? O, di ba? Yang motor na naman yan na yan! Yan ang sinasabi ko! Kung hindi ka makapaghintay na pumunta tayo ng summer at doon bumili ng motor, magsama kayo ng best friend mong demotor! Sige! Bahala ka sa buhay mo! Talaga! Ang hinalang ito ni Wendy at di pagkakaunawaan nila Jacob tungkol sa totoong relasyon nito kay Jerry, tubugma naman sa pahayag ni Jacob sa korte. Ayon kay Jacob, noong gabi bago matagpuan ang bangkay ni Wendy, nagka-text sila noon ni Wendy para pag-usapan nila ang nagiging problema tungkol sa mga hinala nitong may relasyon sila ng boyfriend nitong si Jerry. Ayon kay Jacob nang hindi daw mag-reply sa kanya si Wendy, pinuntahan niya ito bandang 1:00 ng madaling araw na October 28. Wendy! Wendy! Wendy, maniwala ka naman sa akin oh. Wala talaga kaming relasyon ni Jerry. Alam mo, Jacob, ayoko talagang isipin to noon eh. Kaya lang, feeling ko, inggit ka talaga sa akin. Kasi, mula ulo hanggang paa, ingrown hanggang split ends, babae ako. Ikaw, kloseta ka, di ba? So, alam natin dalawa na ako ang mas makakapagbigay ng mga pangangailangan ni Jerry. Oo, yun naman pala eh. Ikaw ang babae. Ikaw din ang maganda. At ikaw rin na maraming pera. So ano pinagpuputok ng butchi mo? Alam mo, ayoko sanang isipin to eh. Sasama sa'yo sa probinsya si Jerry kung talagang mahal ka niya. Hindi man inamin ni Jacob na sangkot siya sa krimen. Ilang detalye sa kanyang testimonya ang nagtuturo sa kanya
bilang salarin sa pagpaslang kay Wendy. Isang kinukonsider naming ebidensya yun, yung bakat ng sleeper na nakuha namin sa suspect ay nagmamatch dun sa nailip na print sa crime scene. Ang ini-establish natin dito, yung presence niya dun sa crime scene. Tsaka yun yung sinasabi ng testigo na before and after, nakita niya yung suspect dun sa parlor. Dahil sa mga ebidensyang ito, kasama na ang pagsuko ng ina ni Jacob ng mga gamit na pagmamay-ari ni Wendy, hinatulan si Jacob ng reklusyon perpetua sa kasong robbery with homicide.